What is up guys? So dahil may ride tayo mamaya, magme-maintenance tayo ng ating bike. So change oil tayo gamit tong fully synthetic ng Honda. Sama na rin natin ang scooter gear oil. Ayan, palit na rin tayo nyan. At syempre, ayan, maglalagay tayo ng carbon cleaner at linisan na rin natin yung motor natin bago natin siya change oil. So mas maganda ang diskarte ko kasi bago ako mag change oil is nililinis ko muna yung aking motor. So basic lang naman kailangan pag mag-change oil. Syempre kailangan mo ng tools at mga gamit natin. So kailangan nyo lang ng pliers at basahan para matanggal nyo yan. Okay, iwas gasgas. Ayan, syempre pupunasan nyo lagi. Okay, so yan, dumi oh. So yan nyo lang siya tumulo. So huwag nyo kakalimutan pati yung drain bolt nyo punasan nyo din. Make sure na nakakabit yung washer pag kayo ay magtatanggal. Ayan, sa dumidikit kasi yan. So make sure nahuhugot nyo yan. Linisan nyo din. Ayan, so yung washer natin medyo may kanto. So I think palitin na to. Syempre pati yung bolt. Dapat wala siyang bilog. Bale guys, pinalitan ko na pala yung drain bolt natin. So mas mataba na siya. Kaya ang gamit ko na dito ay 17mm. Ito. So yung stock kasi niya is mas maliit siya. So mas prone siya sa pagkabilog. So ito naman pinalitan natin siya ng 17mm. Available din to sa Honda. Sa mismong kasa, pwede kayo bumili. So basta fit lang din yung ito. So make sure lang. Siyempre dapat walang tagas and fit yung bolt doon sa ilalim siyempre. So bago natin ipasok tong drain plug, punasan muna natin ilalim. Okay, kung napunasan nyo na, pwede na ilagay yung drain plug. So sa paghigpit, huwag masyado kasi baka ma-lost thread natin yung pinaka-tornilyo ng drain bolt natin. Yan, okay na yan. Okay, so next natin gagawin is magsasalin tayo ng langis, pero susukatin muna natin siya. So dahil ito ay 1 liter, yan, 800 ml lang ang kailangan ng motor natin. So sukatin muna natin siya. May kita ko yung panukat dyan. Yan, hanggang 800 lang. Okay, so babawasan natin siya. Pero guys, ang ginagawa ko kasi is sinasalin ko siya sa ibang lagayan. So actually iniipon ko siya. So kada change oil ko, yung every 200 niya nililipat ko dito para magamit pa natin siya. So imagine kung makaipon ka ng 800, so parang nag-change oil ka ng libre. So yun, dahil yung sobra nito hindi ko siya tinatapon. Yan, sinasalin ko lang siya dito. Yun ang ginagawa ko. Okay, yan, so 800 ml na siya. Sinoblaan ko lang siya ng konting-konti. So ito, tabi na natin siya. So syempre pag magsasaling kayo ng langis, kailangan nyo na imbudo.
Ayan. Mas maganda yung ganitong type guys. Kasi meron ako dati yung nabibili sa Shopee na parang parang spring. Ayan. So medyo hindi siya maganda gamitin. Kasi naiipon sa spiral niya yung langis. So ito, diretso lang. And lusot na lusot siya. Makipot kasi yung lagay ng langis sa PCX guys. So basic lang yan. Ilagay nyo lang yan dito. Tapos salinan na natin ang langis. Yan, pag nagsaling kayo, yun yung isalin lahat kaagad ng biglaan kasi baka mamaya hindi pala tusok na tusok yung imbudo. So possible maglilik siya. Yan, santayin nyo lang bumaba yung langis. Yan, tapos pwede nyo na ibalik tong takip nya. Pwede nyo i-check yung level ng oil. Pero mas maganda yung napaandar nyo muna. Yan, higpit lang tayo ng konti. Gamit tayo ng pliers. Lagyan natin basahan. Yan. Okay na yun. So yung empty na canister is huwag nyo itatapon agad kasi dito natin susukatin itong dinrain natin na langis dito. Yan, susukatan natin. Titingnan natin kung ano ba, nagbawas pa siya or I think normal lang na nagbabawas, pero kung gaano karami yung binabawas niya. Yan, so isasalin na natin siya dito. So yun guys, ganito kadami yung natirang langis sa kanya. So halos nagbawas siya, pero hindi pa ganyan talaga kasi may mga natitira pa yan sa loob. So hindi talaga siya yung fully drain. So ito nasa around 700 plus ml. Ayan. So next natin is isasalin na natin yung gear oil. Ayan. So sa gear oil naman guys, gumawa lang ako ng ganito. So ito yung takip, nililipat-lipat ko na lang. Tapos itong tubo na yan, actually pang ano yan may aquarium kasi kami dito. Ito yan, nilusot ko na lang siya. So parang madali siya itusok dun sa may lagay ng gear oil. So salin na natin. Ayan. So guys, ang pipihitin nyo lang dyan is itong nasa ilalim. Ito. Tapos ito yung drain. Dito nyo naman isasalpak yung bagong langis. Yan, dito. Tapos ang sukat pala nito guys is 12 parehas. So guys, dito sa gear oil, natanggal na natin siya. Hindi kayo malilito kasi magkaiba sila ng sukat. Ito yung nasa baba, ito yung nasa taas. So palatandaan nyo dyan, meron siyang copper na washer. Ayan. So syempre lilinisin nyo din yan, pati yung nilalagyan ng tornilyo. Ayan. So ngayon babalik muna natin yung drain bolt sa ilalim. So di 12 gagamitin natin. So higpit lang natin, tama, higpit lang. Ayan, okay na yan. So ngayon pwede na natin isalin yung langis nya. Gamit tayong cutter para matanggal natin siya ng mabilis. Then lipat natin yung tube. Ayan siya. Then pwede natin ilagay. So ito naman usually nalagay ko na siya lahat. 120. So pag ganyan, ang technique ko kasi dyan guys, tabingi ko yung motor para mas madali niyang
may lagay yung langis. So lagay mo lang yung tornilyo. Linisan natin ng konti. Ayan, ganyan. So dahil napalitan na natin siya ng langis, okay, so hindi na lang natin nalalagay is ito, carbon cleaner. So ito guys, sinahalo kasi ito sa gasolina. So ako sa pagkakaintindi ko, ito kasi is ilalagay mo siya bago ka magpa full tank. Okay, so ngayon di pa naman tayo nagpapagas, mamaya na bago tayo umalis, bago yan lagyan ng gasolina, bago ka mag full tank, ito muna para pagbuhos ng gasolina hahalo siya ng mabuti. So ang final touch natin is syempre papakintabi na natin yung motor. So syempre dahil tayo medyo OC, gusto natin laging malinis yung ating motor. Ayan. Kahit alam natin inugasan natin yung motor natin, actually kinugasan natin yung motor natin kagabi, pero yun nga, inugasan natin siya para madumihan kasi maglo-long ride tayo, pero syempre dapat guwapo pa din. So yun ang final step ko kapag nagme-maintenance ako ng motor, sinasama ko ang pampakintab. So guys, okay na yung motor natin. Nakalimutan ko palang sabihin kanina is isa sa mga i-check nyo yung coolant level ninyo. So yung coolant is usually naman tinatop up ko lang siya, and dito nyo lang siya makikita. Tatanggalin nyo lang tong matting. Tapos yung level nyan is pwede nyo rin silipin yan dito sa ilalim. Ito. Ayan, may level yan sa ilalim. Makikita nyo kung nasa low na yung inyong coolant. So pwede naman kayo mag top up sakali. Pero double check nyo din kasi may experience ako dati sa PCX ko. Bagong kuha siya, tapos may issue yung coolant assembly or yung coolant pump, may tagas siya. So kaya lagi siya nagbabawas, which is hindi siya dapat ganun normal. Pwede siya magbawas pero konti lang, pero since yung dati kasi is may leak ako nakikita, so tumatagas siya talaga sa ilalim. So isa sa mga i-check nyo sa inyong maintenance ng inyong motor. And additional, syempre yung gulong, yan, check nyo lagi yan, baka mamaya may pako, or minsan hindi natin napapansin may pako na pala, no? Tapos ginagamit-gamit natin palagi. And then wala kasi akong pambaklas ng CVT. Gusto ko rin sana siyang i-check, pero isa yun sa additional na i-check ninyo. So kung feeling nyo medyo dragging na yung motor ninyo, pwede nyo i-check. Ito na-check ko na to kasi nung nakaraang linggo, kaya nalinis ko na rin siya. Napakadali lang baklasin guys ng air filter cover para ma-check mo rin yung mismong air filter ninyo. Tanggalin mo lang yung mga tornilyo na yan, tapos makikita mo na agad yung air filter. Tsaka ito guys, yung purpose din yan, ito para makita mo din if meron siyang residue dito. So ito kasi connected yan dito sa loob ng air filter box natin. So yan, kapag may mga residue dyan sa loob na yan na parang toothpaste, ibig sabihin yan is may dumi na pumasok ito sa loob ng air filter box natin. So yun lang guys, ganun ako mag-check ng motor kapag nag-change oil ako. Minsan pumupunta ako sa shop para paayos siya, pero pili lang po yung pinagpapagawaan ko. Gawan is either dun sa Honda, and yung isa pa is AV Moto. So guys, ito ang maintenance ko sa aking PCX 160.
Hope nakatulong to sa inyo. Thank you guys for watching. See you again sa next vlog. Jack keeps the Ferris wheel spinning like a loose wheel in his mind. Always seems a little nervous, a little bit behind.